ipakita natin mga bossing, ipakita natin yung request na extradition treaty ni Boying Remulla. So ito, yan, sabi niya nga na the possibility of having a mutual legal assistance treaty or extradition treaty between Timor-Leste and the Philippines. We will discuss it. I will bring it up. So there's a possibility now. He will discuss it. And let's see kung saan darating o saan naabot yung discussion ni Secretary Remulla patungkol dyan kay Congressman Arnie Teves. Tingnan natin kasi alam niyo naman, itong maman to wala rin kasing yabang to. Kumbaga talagang sabi kasi ang focus lang talaga nila is Bantag in Teves. Pero kita niyo naman sa yung napanood niyo naman ng live ni Banatbay, di ba? Yung mga sabongerong nawawala, ilan din yun. Ang dami rin yun. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Karumal-dumal yung mga nangyari ron. Pero, kita mo, wala na silang update. Wala na siyang nagawa. Balita ko, ito si Boying Remulla, ibinigay lang daw sa nag-iisang CIDG personnel yung kaso ng mga nawalang sabongero. Samantalang si Bantag, samantalang si Teves, pinahawak, whole of the nation approach. Yung kanilang pag-asikaso dyan sa kaso ni Digamo. O lahat nandiyan dyan, DILG, CIDG, NBI, PNP, AAFP, DND, lahat nandoon mga bossing. DOJ, kompletong-kompleto sila lahat para doon sa kaso ni Digamo. Pero ano na nangyari? Ayan na nga. Hanggang ngayon, ang gulo-gulo pa rin. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung saan nila kukunin yung mga ebidensya. Nag-atrasan na yung mga inaakusahan nila dyan na 10 na di umano mga gunmen. Tapos, ito pa, may namatay na nakaraan, may namatay na journalist nung nakaraan. Diyos mio, sigurado ako mas malinaw yung CCTV footage nun kesa sa yung CCTV footage dun sa yung compound ni na Digamo. Mga nakamaskara pa yun at saka mga nakadisguise. Nakuha nyo agad yung yung identity ng mga tao. Samantalang etong bumaril ang lapit-lapit ng camera. Ilang cameras yun ang nalalapit. Tapos wala naman silang mga protection sa mga katawan nila. Sombrero lang, linaw ng mga mukha, mga suot. Tapos may makikita pa sa mga CCTV footage na 3 silang nakasakay sa isang motor. Paano nakatakas yun? Samantalang yung sinasabi mong kay Digamo 6 sumakay doon sa helicopter, nahuli nyo pa. So, yung pumatay dun sa journalist dyan sa Misamis, kailan nyo kaya masosolve yan, sir? Kailan kaya yan? Kailan kaya natin masasampahan ng kaso or at least mahuhuli man lang yung suspect? Meron na ba? Meron lang kayong sketch? Hanggang dun na lang. Wala na tayong balita, sir. So, dapat maging patas kayo sa lahat ng kaso. Hindi lang yung sa mga kaso na parang tila merong karga Tila, hindi ko sinabi na meron So, yun yung sinasabi natin. May tiwala pa ba kayo rito kay Crispin Remulla? May tiwala pa ba kayo sa ganitong klase ng Secretary of Justice na tayong mga nagkokomento ng sa mga bagay-bagay at nagbibigay ng ating ng platform para makapag-practice tayo ng kanya-kanya nating karapatan sa pagpapahayag Antakin mo, gusto tayong pakasuhan nito ng obstruction of justice, mga bossing. So, ano na kayang nangyari doon? Secretary Boying, diyan sa yung namatay diyan sa Misamis, yung journalist. Grabe yun, kalunos-lunos din yung nangyari doon, Live TV, ninakawan pa ng kwintas. Diyos mio, ano na? Ayan. Sige, so i-play natin to. Yung itong kay Remulla. Possibility of having a mutual legal assistance treaty or an extradition treaty between Timor-Leste and the Philippines. We will discuss it. Baka mamaya, nangangako ka na naman, tapos, hindi mo na naman matutupad dyan. Baka mamaya, nagsasalita ka na naman dyan. Tinan mo, hindi mo pa sigurado kung makakausap mo talaga yung presidente ng Timor-Leste, pero nagbibigay ng statement na we will discuss it. I will bring it up. Lakas, Ano ka, isa ka rin, presidente ka na rin, para ka na rin si Speaker of the House, Talagang pasikatan, kanya-kanya na pong pasikatan yan, mga bossing. Isang issue ng extradition treaty sa tatalakayin ni Justice Secretary Boying Remulla sa kanyang pakikipagpulong ngayong araw sa isa sa mga top official ng Timor-Leste. Ang extradition treaty ay ang kasunduan ng Pilipinas sa iba pang mga bansa kung saan maaaring mag-request ng extradition ang magkabilang partido
laban sa isang taong akusado sa krimen. Kasama rin sa posibleng May extradition ito Merong extradition kung huhulihin. Ang tanong, si Tevez ba ay nakakulong sa Timor-Leste? Na aresto ba siya? Arestado ba siya ng Timor-Leste? So, bakit? Kasi masasabi mo na magagana yung extradition treaty kung halimbawa si Tevez ay preso doon. Merong ginawang krimen si Tevez doon sa Timor-Leste at preso siya doon. Tapos may kaso si Tevez dito sa Pilipinas. Kaya dahil sa extradition treaty, pwedeng kumbaga yung preso ng Timor-Leste ipa-deport dito sa Pilipinas at dito makulong. Pero sa kaso kasi ni Congressman Tevez, hindi nga natin sure kung siya ba ay talagang namamalagi sa Timor-Leste Kasi ang sinasabi lang nila si Tevez ay nasa Timor-Leste dahil nung nagpunta si Pacquiao doon, nandoon siya. Pero kung makikita mo, nagkita sila ni Pacquiao sa airport. So, pwedeng si Tevez, dahil nga meron siyang private jet, pwede siyang magpalipat-lipat sa lahat ng bansa na hindi naman required yung visa. I mean, mayroon kasing mga bansa sa buong sa mundo na ang Pilipinas ay hindi na hinahanapan ng visa. Kumbaga visa-free ang Pilipinas, may mga ganun bansa. So, considering na si Tevez ay may sinasabi niya may sariling jet, so yung bang pagpunta niya pwede naman siyang from somewhere, pumunta ng Timor-Leste para makita sila ni Pacquiao nung nagpunta si Pacquiao doon. Kasi ang sinasabi dito ni Boying Remulla is nasa Timor-Leste pa. At protektado siya ng mga goons doon. Mga chismis na naman niya. Kaya lang, ito nga kasi napakahirap makinig or maniwala kay Boying Remulla. Kasi yung intel nanggagaling sa ibang bansa. Dito na nga sa Pilipinas, meron na siyang kumbaga, yung intel na dito sa Pilipinas, ang lapit-lapit ng Bilibid. Intel na lang ng Bilibid patungkol doon sa tumakas na yung preso. Palpak pa yung intel niya paano tayo maniniwala na yung intel niya sa Timor-Leste accurate? Hari ng sablay nga ang tawag nila dito dahil lahat na lang ng lahat na lang ng intel nito pumalpak pakinggan pa natin. pag-uusapan ang Mutual Legal Assistance Treaty kung saan maaaring mag-share ng mga impormasyon at ebidensya ang dalawang bansa kaugnay sa criminal investigation at prosecutions. Nauna nang inihayag ng DOJ na nasa Timor-Leste na mamalagi ngayon. Ayan, yan lang yung kanilang yan lang yung kanilang proof na siya ay nasa Timor-Leste. Paano? Given na meron akong jet, sariling jet, pumunta ako dyan just for this and then umalis ako ulit. So yun yung mga scenarios na pwedeng posible. Na pwede kong sabihin na talagang itong si Boying Remulla hindi na talaga mapagkakatiwalaan. Yung mga intel niya is hindi talaga accurate dahil ang dami niyang sinabi, halos karamihan talaga nun, if not all, palpak. Sablay talaga. Ngayon, ang napatalsik na si dating Congressman Arnulfo Tevez Jr. Tapos sinasabi niya na si Tevez daw sa Timor-Leste ay protektado ng mga armado. Nakita niyo ba tinulak-tulak to sa airport ng security detail ni Pacquiao na mga taga Timor-Leste? So sa tingin mo si Tevez ay namumuhay na parang hari sa Timor-Leste? Si Tevez ay nahaharap sa kasong murder na siyang itinuturong umano'y mastermind sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pa. Basically, ang concern ko, the process of bringing Yan, so yan ang concern niya. Yung bring daw si Tevez sa court trial. Kaya nga sir, umaandar na yung kaso na yan meron na pong nakatalaga para tugisin yung mga yan or nasa korte na po yung kanilang mga kaso.
meron din po mga kaso dito sa Pilipinas na sobrang importante rin na kailangan din ng atensyon ninyo. So katulad na nga niya, yan na nga lang, yung dyan sa Pinas lang na broadcaster, nasa na po tayo dyan. Nag-promise din po kayo nung nakaraan, natututukan nyo. Ang presidente natin, nagsalita din, kinondena din yan. So, kumbaga, yung reaction ng tao is the same as yung nangyaring krimen din sa Negros Oriental. Nasa na po tayo ron? 1 linggo na po, sir. Kasi dyan po, sobrang high-tech yung mga special action force. Sobrang mga trained na mga assassin. Naka-disguise pa. So, ibig sabihin talagang legitimate na talagang grupo ito na hindi basta-bastang mga mamamatay tao. Less than 1 week, sir, nahuli niyo yung mga yan. Tapos, less than 1 week, sinabi niyo 99% solved na yung case. Pero, nagtataka tayo, eto, nakamotor lang, mga mukhang nakateka-teka lang na baril, nakatsinelas. Tapos, napatay yung, mga patay gutom na na kriminal to eh. Mantakin mo, binaril niya na, ninakawan niya pa. Samantalang, hindi niya pa nakuhuli itong mga to. Meron tong sketch, yung digital printed na sketch. Nakamukha pa nung hepe, kamukha pa nung RD ng Misamis. Diyos ko po. Tawa ako ng tawa doon, nakita ko talaga online. But anyways, I posted it for fun. Yun yung sinasabi natin na alam mo yun, yung investigation, nakukulangan ako, sir, doon sa, kumbaga, tinatakbo ng kaso, nung broadcaster na yun. Samantalang dito, hanggang ngayon, talagang gigil na gigil ka, sir. Ano ba to? Personal ba talaga sa ito? Personal ba to sa'yo? Kasi dati kayo magkasama ni Teves sa Congress at nagkairingan ba kayo dati? Nagkabangayan ba kayo? Meron ka bang pabor sa kanya na hindi niya pinagbigyan? Meron ba siyang pabor sa'yo na hindi mo rin pabor na hinihingi sa'yo na hindi mo pinagbigyan? I mean, bakit sobrang personal yata nitong kaso na ito ni Teves? Samantalang, wala naman talagang ebidensya sa kanya. Nag-retract naman yung 10 nahuli ninyo. Na-dismiss pa nga yata yung kay Marvin yung sinasabi niyong kanang kamay niya. Wala siyang DNA doon. Wala siyang CCTV footage na nandoon siya. Tapos ni-retract yung statement ng 10 na siya yung mastermind. Nagtataka ko, bakit pinipilit mo pa rin ito, sir? Bakit hindi mo na ito pabayaan sa RTC? Total, nandiyan na yan. Yun ang tanong natin. And speaking of pakikipag-coordinate sa international law, law ang tawag dito, yung mga yung tulad yan sa Timor-Leste, yung si Boying Rimulya makikipag-coordinate sa Justice Department ng Timor-Leste. O bakit nung nahuli yung anak mo at merong nagpadala ng droga sa kanya from America, bakit hindi ka nakipag-coordinate sa America DOJ or US DOJ para alamin kung sino yung tao na yon? Meron ba talagang ganong tao? Meron ba talagang ganong address dyan sa California na pinanggalingan ng drugs di umano na ipinareceive sa anak mo? So bakit doon hindi mo ginawa yung trabaho mo, tapos dito kay Teves parang lahat ng resources ng Pilipinas ginagamit mo? So yun na nga, babalik pa rin natin yung namatay na broadcaster. Nasa na tayo doon, sir? Sana may update na rin tayo doon. Sana kung paano natin inasikaso itong kaso ng nila Digamo, sana ganun din natin i-handle yung kaso. Unang-una yung ilang taon na po, pangatlong Pasko na daw na hindi nakikita ng mga mahal nila sa buhay yung pinangakuan mo din, natutulungan mo yung mga sabongerong nawawala. Tapos eto na naman, nangako ka na naman, tututukan mo tong sa broadcaster. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Bumalik ka na naman dyan kay Teves. Yes, sir. For trial. Stop trial. We're not stopping naman. We're still working at this arrest. And it would happen sooner than later. Nauna nang humiling ng asylum sa pamahalaan ng Timor-Leste si Teves, subalit hindi. Ayan, katulad nito. Nagbigay si Teves ng
challenge na, Boying, magpakita ka ng proof na talagang nag-file ako ng asylum sa Timor-Leste. Pero tingnan mo kung paano ibinabalita ng mga reporters ito. Nag-file si Teves ng asylum. As if totoo na nag-file. Samantalang sinasabi nga ni Teves na I'm not confirming that I filed an asylum in Timor-Leste, kaya nga hinahamon ko si Boying na magpakita ng proof eh. Tapos magbitaw siya kung tama siya. Ngayon kung tama ako, kung tama ako, magbitaw siya, kung tama siya, uwi ako ng Pilipinas. Yan naman ang sinasabi niya. Hindi naman kumagat sa challenge na yun si Boying eh. Tapos itong mga reporters kumapagsalita na as if parang totoo nga na talagang nag-file ng asylum itong si Teves diyan sa Timor-Leste. Kasi tingnan niyo yung istorya ha. Pag nag-file ka ng asylum tas hindi ka pinayagan, bibigyan ka na lang ng 5 araw para umalis sa kanilang bansa eh. Kung sinasabi nito ni Boying na nandiyan pa rin siya, conflicting yung kanyang statement na nag-file talaga siya ng political asylum dito sa bansa na to. Ito pinagbigyan. He's still there. He has bodyguards. Ayan, he's still there. He has bodyguards, well guarded, living an easy, wealthy life. Obviously, living off the fact from his illegal activities. Katulad yan, hindi ba? So, nag-a-accuse ka na naman, sir. Wala ka pa nga napapatunayan, nag-a-accuse ka na. Wala pa. Ayan ang problema kasi sa'yo eh. Pwede naman kasi tayo, sir, halatang halata kasi, boss, sa iyong mga statements, nagigil ka. Hindi ba, dapat bilang isang Justice Secretary, di ba dapat patas ka? Bakit kasi kailangan mo pang magbitaw ng ganitong mga salita? Napakahilig mo naman kasing tapos kapag nasisita ka, galit na galit ka. O di sana sinabi mo na lang doon na according to our intel, he's still there, he has bodyguards, parang okay naman daw yung pamumuhay niya doon according to our intent. Pwede na sana mahinto doon eh. Pero yung sabihin mo pa, obviously living of the fact from his illegal activities, sir, wala pa po kayong napapatunayan of his illegal activities. Una sa lahat, itong kaso ni Teves hindi pa nga nagsisimula. Itong kaso ni Teves hindi pa nga nagsisimula kasi hindi pa siya nahuhuli. So paano involved siya or na-involve siya sa illegal activities, kung may alam naman pala kayo sa kanyang mga illegal activities noon, bakit hindi niyo pa siya noon pinakulong? Bakit kailangan pang umabot dyan sa may mamatay dyan sa Negros bago niyo siya kasuhan, hindi ba? Ayan yun, ang mabigat kasi itong kanyang paratang dito, obviously living of the fact from his illegal activities. It's as if marami na siyang napatunayan samantalang kasimple-simple nga lang na yung pagtakas dyan sa Bilibid nagkamali ka pa dun sa statement mo na nahuli yung bangkay doon, nakuha yung bangkay doon sa septic tank, wala nang ulo Paano kami sir maniniwala sa sinasabi mo palpak ka palpak lahat ng mga binibitawan mong salita di ba? Pati nga yung plano mong pagpapakaso sa amin halos lahat na ng mga abogado tawan-tawan na Si PRD nga humingi pa ng paumanhin sa'yo para lang sabihin na mali ka doon sa gusto mong mangyari. Ang dami ng mga abogado na katulad mo na ewan ko, nag-practice ba ito si sir? Pero ang mga practicing lawyer nagsasabi na hindi ka pwedeng kasuhan dahil lang nag-interview ka ng fugitive. Kasi karapatan ng bawat Pilipino ang magpahayag. So, Sal Panelo, Coco Pimentel, mas magaling ka sa mga yun. Hindi ba? Senate President yun. So, ewan natin. Halatang halata itong maman to, naghahabol din to para sa 2025. Tingnan nyo lang. Well guarded, living an easy, wealthy life. Yan Alam mo, chismoso at inggit lang Living an easy, wealthy life, obviously living off the fact from his illegal activities. Sir, bago tayo mag-akusa, pakita muna tayo ng pruweba. Di ba? Para mas maganda kasi nasa Department of Justice kayo Paano kayo magiging just kung pinaghuhugutan nyo yung personal na galit nyo din sa tao? Obviously, living off the fact from his illegal activities. Nauna nang idineklarang terorista
ng Anti-Terrorism Council si Tebes at 12 iba pa dahil sa umano'y mga pagpatay at kaso ng harassment sa Negros Oriental. Yan yung balita natin patungkol dyan kay Boying the Great Magician.